Grade 6, Filipino. Unang termino, pagsasulit. Personal data form at biodata. Anong pangunahing layunin ng personal data form o biodata? A. Magkwento. B. Magpiki ng opinyon. C. Magtala ng personal na impormasyon. D. Magpaliwanag ng kasaysayan ng isang pagdiriwang. Ang tamang sagot ay letter C. Magtala ng personal na impormasyon. Alin bahagi ng formularyo ang nagtatala ng araw, buwan, at taon ng kapanganakan? A. Pangalan. B. Petsa ng kapanganakan. C. Lugar ng kasalukuyang tirahan. D. Pangalan at tirahan ng dating paaralan. Ang tamang sagot ay letter B. Petsa ng kapanganakan. Hindi tiyak ni Liza ang wastong baybay ng kanyang buong pangalan sa record. Ano ang dapat niyang gawin bago sagutan ang formularyo? A. Hulaan ito. B. Iwan itong mali. C. Tignan mo ng opisyal na record. D. Maglagay ng anumang pangalang madaling isulat. Ang tamang sagot ay letter C. Tignan muna ang opisyal na record. Ano ang dapat ilagay sa bahaging address o tirahan ng biodata? A. Tirahan. B. Hilig sa laro. C. Pangarap sa buhay. D. Pangalan ng matalik na kaibigan. Ang tamang sagot ay letter A. Tirahan. Formularyo at liham ng panhingi ng paumanhin. Alin ang hindi dapat isulat sa biodata na ipapasa sa paaralan? A. Edad. B. Baitang. C. Pangalan ng magulang. D. Password at PIN ng personal na account. Ang tamang sagot ay letter D. Password at PIN ng personal na account. Alin ang pinakamabisang paraan upang matiyak na maaasahan ang formularyong natapos ng sagutan? A. Tiklupin ito. B. Lagyan ito ng guhit. C. Suriin ang bawat sagot. D. Ipasa agad kahit may kulang na detalye. Ang tamang sagot ay letter C. Suriin ang bawat sagot. Aling pahayag ang angkop sa katawan ng liham ng paghingi ng paumanhin? A. Pasensya na. B. Ikaw ang may sala. C. Huwag mo na akong kausapin. D. Humihingi ako ng paumanhin, sana sabi ko at itatama ko ito. Ang tamang sagot ay letter D. Humihingi ako ng paumanhin, sana sabi ko at itatama ko ito. Alin ang pinakamahusay na balangkas ng isang tapat na liham ng paghingi ng paumanhin? A. Magsabi ng sorry. B. Umamin, humingi ng tawad at bumawi. C. Ipaliwanag kung bakit kasalanan din ng iba. D. Iwasang panggitin ang nangyari at humingi or humiling agad ng pabor. Ang tamang sagot ay letter B. Umamin, humingi ng tawad at bumawi. Angkop na diksyon at mga kasabihang Pilipino. Ano ang ibig sabihin ng angkop na diksyon? A. Mga salitang akma sa sitwasyon. B. Mga salitang laging mahirap unawain. C. Mga salitang banyaga sa bawat pangungusap. D. Mga salitang mahaba kahit hindi angkop sa kausap. Ang tamang sagot ay letter A. Mga salitang akma sa sitwasyon. Alin ang magalang na pahayag sa panayam sa isang nakatatandang katutubo tungkol sa kanilang pagdiriwang? A. Ano iyan? B. Sabihin mo nga. C. Ulitin mo ang kwento. D. Maaari po ba niyong ipaniwanag ang kahulugan ng pagdiriwang? Ang tamang sagot ay letter D. Maaari po ba ninyong ipaliwanag ang kahulugan ng pagdiriwang? Ano ang kahulugan ng kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga? A. Laging may handa. B. Masarap ang nilaga. C. Nagbubunga ang matyagang pagsisikap. D. Mabilis makakabit ang lahat kahit walang sapat na paggawa. Ang tamang sagot ay letter C. Nagbubunga ang matyagang pagsisikap. Ano ang mensahe ng kasabihang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo? A. Magtanim palagi. B. Pakainin ng kabayo.
C. Maghintay bago kumilos. D. Walang saysay ang tulong kapag huli na itong maibigay. Ang tamang sagot ay letter D. Walang saysay ang tulong. Walang saysay ang tulong kapag huli na itong naibigay. Diksyon, kasabihan, at pag-uugnay sa buhay. Aling pahayag ang nagpapakita ng paggalang sa isang katutubong pagdiriwang? A. Ginagalang natin ang ritual at kahulugan ng kanilang pagdiriwang. B. Kakaiba sila kaya dapat silang pagtawanan habang isinasagawa ang pagdiriwang. C. Walang kabuluhan ang kanilang lumang paraan kaya itigil na ang pagdiriwang sa kanilang pamayanan. D. Dapat palitan ang katutubong tradisyon ng mas makabago at mas tanyag na pagdiriwang na galing sa ibang lugar. Ang tamang sagot ay letter A. Iginagalang natin ang ritual at kahulugan ng kanilang pagdiriwang. Aling pangyayari ang maiuugnay sa kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan? A. Mabagal si Nilo. B. Nadikaw si Nilo. C. Ipinagmalaki ni Nilo ang sariling wika at pinagmulan. D. Tumanggi si Nilo sa lahat ng payo upang matapos agad ang paglalakbay. Ang tamang sagot ay letter C. Ipinagmalaki ni Nilo ang sariling wika at pinagmulan. Aling kilos ang umaayon sa kasabihang kapag binatuhan ng bato, batuhin mo ng tinapay? A. Gumanti agad. B. Tumulong pa rin. C. Lumayo sa lahat. D. Magkimkim ng galit at humanap ng pagkakataong makaganti. Ang tamang sagot ay letter B. Tumulong pa rin. Alin ang may angkop na diksyon para sa taos-pusong paghingi ng paumanhin? A. Sorry na. D. Tama na yan. C. Huwag ka na magalit. D. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa aking pagkakamali. Ang tamang sagot ay letter D. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa aking pagkakamali. Espasyo o distansya at paggalang sa kultura. Kakausapin ni Ana ang gurong hindi niya gaanong kilala tungkol sa proyekto. Aling uri ng espasyo ang angkop? A. Dikit. B. Personal. C. Espasyong sosyal. D. Espasyong pampubliko. Ang tamang sagot ay letter C. Espasyong sosyal. Nagsasalita si Ben sa entablado sa harap ng maraming manonood. Aling uri ng espasyo ang ginagamit? A. Dikit. B. Publiko. C. Personal. D. Espasyong intimate. The correct answer is letter B. Publiko. Alin ang pinakamainam na caption sa larawang nagpapakita ng katutubong sayaw? A. Kakaiba sila. B. Luma ang sayaw nila. C. Pinagmamalaki ng pangkat ang sayaw na minana sa kanilang ninuno. D. Nakakatawa ang lumang sayaw na ginagawa pa rin nila sa kasalukuyan. Ang tamang sagot ay letter C. Ipinagmamalaki ng pangkat ang sayaw na minana sa kanilang ninuno. Gagawa ka ng panayam tungkol sa panrehiyong pagdiriwang. Alin ang pinakamahusay na plano? A. Gumamit ng magalang na salita at panatilihin ang angkop na layo. B. Gumamit ng mga salitang hindi pamilyar at tumayo ng napakalapit sa kausap. C. Magtanong tungkol sa petisyon, ngunit tawan na sagot na naiiba sa iyong makasanayan. D. Kumuha agad ng larawan, huwag humingi ng pahintulot at ipilit ang sariling pananaw sa panayam. Ang tamang sagot ay letter A. Gumamit ng magalang na salita at panatilihin ang angkop na layo. Tekstong nagpapaliwanag at pangungusap na walang paksa. Ano ang pangunahing layunin ng tekstong nagpapaliwanag o exposition? A. Mag-aliw. B. Magpaliwanag. C. Magbigay ng utos. D. Magkwento ng kababalaghan. Ang tamang sagot, di letter B. Magpaliwanag. Alin ang pangkalahatang kayarian ng isang maayos na tekstong nagpapaliwanag? A. Panimula, katawan at wakas.
B. Pamagat, mga larawan at lagda. C. Tauhan, malawak na tagpuan at kasukdulan. D. Bating panimula, katawan at bating pangwakas. Ang tamang sagot ay letter A. Panimula, katawan at wakas. Alin ang pangungusap na walang paksa? A. Si Leia. B. Masipag si Leia. C. Umuulan ng malakas. D. Nagtatanim ng gulay si Mang Ben. Ang tamang sagot ay letter C. Umuulan ng malakas. Aling panandang salita ang angkop upang ipakilala ang sanhi sa isang paliwanag? A. Dahil. B. Ngunit. C. Samantala. D. Sa kabilang banda. Ang tamang sagot ay letter A. Dahil. Kayarian at pagbuo ng tekstong nagpapaliwanag. Alin ang pinakamalinaw na ayos ng paliwanag tungkol sa pagbaha? A. Wakas lamang. B. Solusyon at pamagat. C. Larawan, tauhan at tagpuan. D. Paksa, mga sanhi, mga epekto, solusyon at conclusion. Ang tamang sagot ay letter D. Paksa, mga sanhi, mga epekto, solusyon at conclusion. Alin ang pinakamabisang pambungad sa paliwanag tungkol sa matinding init? A. May tao. B. Mainit na yon. C. Si Rosa ay masipag. D. Naglinis na si Lid si Rosa. Ang tamang sagot ay letter B. Mainit na yon. Alin palangkas ang lohikal para sa tekstong nagpapaliwanag kung paano makatipid ng tubig? A. Suliranin, sanhi, solusyon. B. Solusyon, pamagat, tauhan, wakas. C. Wakas, suliranin, larawan, panimula. D. Tauhan, tagpuan, suliranin, kasukdulan, wakas. Ang tamang sagot ay letter A. Suliranin, sanhi, solusyon. Ang morador ay may mga ideyang hindi magkakasunod at wala itong conclusion. Ano ang pinakamahalagang revisyon? A. Dagdagan ng pamagat. B. Ayusin ng pagkakasunod at magdagdag ng wakas. C. Palitan ng lahat ng payak na salita ng mahahabang salita. D. Dagdagan pa ng mga detalyeng walang kaugnayan upang humaba ang teksto. Ang tamang sagot ay letter B. Ayusin ang pagkakasunod at magdagdag ng wakas. Kaganapang tagaganap o aktor ng pandiwa. Ano ang tinutukoy ng kaganapang tagaganap o aktor ng pandiwa? A. Lugar ng kilos. B. Bagay na ginamit. C. Tumatanggap ng kilos. D. Tao o bagay na gumagawa ng kilos na ipinahahayag ng pandiwa. Ang tamang sagot ay letter D. Tao o bagay na gumagawa ng kilos na ipinahahayag ng pandiwa. Sa pangungusap na nagluto ng sopa si Mara para sa mga bata, sino ang kaganapang tagaganap? A. Sopas. B. Si Mara. C. Ng sopas. D. Para sa mga bata. Ang tamang sagot ay letter B. Si Mara. Sa pangungusap na ang mga produktong gawa sa aming bayan ay tinatangkilik ng mga taga-Maynila, alin ang kaganapang tagaganap? A. Ng mga taga-Maynila. B. Ang mga produktong gawa. C. Mga produktong gawa sa bayan. D. Ang mga produktong gawa sa aming bayan. Ang tamang sagot ay letter A. Ng mga taga-Maynila. Aling pangungusap ang pinakamalinaw na gumagamit ng kaganapang tagaganap? A. May proyekto. B. Ipininta ni Lira ang mural. C. Ang mural ay makulay sa dingding. D. Sa paaralan ay may makulay na mural sa dingding. Ang tamang sagot ay letter B. Ipininta ni Lira ang mural. Headline, subtitle, slogan, at iba pang elementong teksto. Ano ang headline? A. Font. B. Slogan. C. Subtitle. D. Pangunahing pamagat na kapansin-pansin. Ang tamang sagot ay letter D.
Pangunahing pamagat na kapansin-pansin. Anong pangunahing tungkulin ng subtitle? A. Kulayan. B. Dagdagan ng detalye. C. Palitan ng buong teksto. D. Itago ang paksa sa mga mambabasa. Ang tamang sagot ay letter B. Dagdagan ang detalye. Alin ang slogan? A. Petsa, Mayo 4. B. Ulat ni Ben Santos. C. Linisin ng ilog, buhay ay itaguyod. D. Ang ulat na ito ay nagpapaliwanag ng kalagayan ng ilog. Ang tamang sagot ay letter C. Linisin ng ilog, buhay ay itaguyod. Paano nakatutulong ang font, laki, estilo at kulay sa tekstong multimedia? A. Nagpapahaba. B. Nagdaragdag ng pahina. C. Nagpapalit ng lahat ng salita. D. Nagbibigay diin at nagpapalinaw ng mensahe. Ang tamang sagot ay letter D. Nagbibigay diin at nagpapalinaw ng mensahe. Font, laki, estilo at kulay sa multimedia. Aling ayos ang pinakamainam para sa headline ng poster? A. Maliit na abo. B. Manipis na dilaw. C. Malaki at makapal na bughaw. D. Napakaliit na mapusyaw na dilaw sa puti. Ang tamang sagot ay letter C. Malaki at makapal na bughaw. Ang salitang babala ay nakasulat sa malaki, makapal at pulang font. Ano ang ipinahihiwatig nito? A. Binibigyan diin ng babala. B. Ginagawang palamuti lamang ang teksto. C. Ipinakikitang hindi mahalaga ang mensahe. D. Ipinahihiwatig na maaaring balewalain ng mambabasa ang paalala. Ang tamang sagot ay letter A. Binibigyan diin ang babala. Ang poster ay may napakaliit na dilaw na titik sa puting likuran, kaya hindi mabasa. Alin ang pinakamahusay na rebisyon? A. Dagdagan ng larawan. B. Liitan pa ang teksto. C. Panatilihin ang mapusyaw na kulay. D. Palakihin ang titik at gumamit ng matingkad na kaibahan ng kulay. Ang tamang sagot ay letter D. Palakihin ang titik at gumamit ng matingkad na kaibahan ng kulay. For the last question, alin ang pinakamahusay na plano para sa multimedia poster tungkol sa isang panrehiyong pagdiriwang? A. Gumamit ng malinaw na headline, subtitle, slogan at angkop na kulay. B. Gumamit ng napakaraming uri ng font at ilagay sa ibaba ang napakaliit na pamagat. C. Punuin ng mahahabang talata ang buong poster at alisin ang lahat ng tekstong pantulong. D. Piliin ang mapusyaw na titik sa kaparehong kulay ng likuran at huwag gumamit ng malinaw na pamagat. Ang tamang sagot ay letter A. Gumamit ng malinaw na headline, subtitle, slogan at angkop na kulay.